Magandang araw, mga balitang boxing, Casimero, Llover, Japan rumor, Tapales, Luhod, Poto at Magsayo lock-in na. Muling uminit ang usapan sa mundo ng Pinoy boxing dahil sa mga pinakabagong espekulasyon at kaganapan sa buhay ng ating paboritong boxer. Una, Casimero at Kenneth Llover sa Japan ngayong Setyembre. Mabilis na kumalat ang usap-usapan na maaari umanong mapasama sina General Cuadralas Casimero at Kenneth Llover sa fight card ng labang Kyonosuke Kameda versus Sebastian Hernandez ngayong September 23 sa Japan. Mabilis naman itong itinanggi ng kampo ni Casimero sa pamamagitan ni Kuyang Joseph. Ayon sa kanila, walang katotohanan ng rumor dahil sa Disyembre pa nakatakdang susunod na laban ni Casimero. Gayunpaman, posibleng dumalo lang sa Casimero bilang guest sa naturang kaganapan. Pangalawang balita, resibo ni Casimero, Marlon Tapales nakaluhod sa sparring. Nag-iwan ng palaispan sa Casimero sa mga fans nang mag-post ito ng larawan mula sa nakarang sparring nila ni dating world champion Marlon Tapales. Sa nasabing larawan, makikitang tila nakaluhod si Tapales. Bagamat tanong ni Casimero sa caption kung sino ang nasa larawan, agad itong nakilala ng mga tagahanga. May ilang netizen naman ang nagdududa at nagsasabing baka edited lamang ang naturang larawan. Pangatlong balita, Mark Magsayo lock-in na para sa susunod na laban. Pinaiwatig ni Mark Magnifico Magsayo sa kanyang official na Facebook page na lock-in na siya para sa kanyang susunod na bout. Sino ang kalaban? Hindi pa ito formal na pinalalabas habang iniintay ang official na anunsyo mula sa MP Promotions. Mga espekulasyon, inaasahan ng mga fans na posibleng ang unbeaten fighter na si Andres Cortez ang makakatapat nito at posibleng maging bahagi siya ng undercard sa bakbakang Ryan Garcia versus Conor Benn sa Setyembre. Pang-apat na balita, iba pang mabilisang balita sa boxing, Lemuel De Barbo versus Mojica Nakagawa. Harapin ni Lemuel De Barbo ang Hapon na si Nakagawa sa La Trinidad Benguet. Kumpiyansa si De Barbo na may pagpapatuloy niya ang kanyang 100% knockout ratio. Miel Fajardo kakasa sa world title. Target ni Miel Fajardo ang IBF Flyweight World Champion na si Masamichi Yabuki matapos ihayag ng Viva Promotions na handa na ito para sa world title shot. Magandang araw, mga mainit na balita sa boxing. Casimero resibo sa sparring, Ryan Garcia ticket sales at ugas panawagan kay Pacquiao. Una, General Casimero naglabas ng resibo sa nakaraang sparring. Ginulantang ni General Cuadralas Casimero ang mga boxing fans matapos nitong mag-post sa kanyang Facebook page ng larawan mula sa kanyang lumang sparring session sa Amerika noong nasa ilalim pa siya ng MP Promotions. Nakita sa larawan na napagapang o bumagsak ang kanyang sparring partner. Bagamat hindi malinaw ang muka, maraming boxing fans ang naghihinala na si dating world champion Marlon Tapales ang nasa larawan. May bilang ba ang sparring? Para sa marami, ang sparring ay bahagi lamang ng pagsasanay at hindi dapat ginagawang batayan ng aktwal na laban. Tulad ng minsang sinabi ni Dimitri Bivol, may mga pagkakataong sinasadya ng boxer na tumanggap ng tama sa sparring upang ihanda ang katawan sa totoong bakbakan. Kalawang balita, Ryan Garcia versus Conor Benn. Ticket revenue pumatok agad. Sa kabilang dako ng international na eksena, pumalo agad sa $6.3 million ang ticket sales sa unang araw pa lamang ng pagbenta para sa bakbakan ni Ryan Garcia at Conor Benn. Ayon sa mga promoters, tinitignan ito bilang isa sa mga posibleng maging pinakamalaking gate revenue sa kasaysayan ng boxing. Inaasahan din ng fans na posibleng hamunin nito ang $32.1 million record ng laban ni Naoya Inoue at Junto Nakatani. Pangatlong balita, Yordenis Ugas naghamon ng rematch kay Manny Pacquiao. Matapos ang kanyang matagumpay na comeback fight sa Mexico, muling pinalutang ni Yordenis Ugas ang kanyang pagnanais na makalaban ulit si pambansang kamao Manny Pacquiao. Sumungkit pa ito ng kontrobersya nang sabihin tila umiiwas o natatakot daw si Pacquiao sa isang rematch. Bakit walang sense ang rematch? Ayon sa pagsusuri, walang dahilan para labanan pa ulit ni Pacquiao si Ugas bukod sa maliit ang business value nito. Mas practical para kay Pacquiao na mag-focus sa mas malaking exhibition fight tulad ng posibleng rematch kay Floyd Mayweather Jr. kung saan mas malaki ang kita at kasaysayang maipupundar.